Siya ba yung anak ko? Pero yung sa ating talata ngayon, ganoon din yung mga tao. Humihingi sila ng na kasiguraduhan na siya ba yung si Jesus ba yung Kristo? Yan ba ay gawa ng banal na spirito, yung Pentecost? Bumabay ba na spirito? Nagano sila speak in tongues gaya ng Sermonipas o yung nakarang Sunday. So nakonfuse sila. Kaya ang ginawa ni Peter, tumayo siya sa harapan ng maraming tao kasama yung labing isa at dinepensa ng gospel. At tinama niya yung mga maling accusations sa lasing lang yan sila. So ganito, kaya nabanggit ko yung ayun nga, they want proof, ayun, sa okay? At so ating buksan natin ating Bible sa Acts 1, ay Acts 2. Acts 2, verses 14 to 41. Medyo mahaba ito. So dapat ano tayo, mga tatlong sermon dapat. Ito yung exposition ni Peter sa scripture ni Joel. Joel chapter 2. Gumawa siya ng sermon na expository preaching. Pero sa umpisang part ng verse, nirepensahan niyo muna na hindi, dito gawa ng alak. Ito yung gawa ng isang supernatural person. Ito yung banal na spirito. So hindi ko man sabihin yung mga nangyari para malaman natin yung bunga ng preaching ni Peter. Ano ba nangyari dito? Okay, Acts 2, verses 14 to 41. Basahin natin. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them. Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is the only third hour of the day. But this is what was uttered to the prophet Joel. And in the last days it shall be, that declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days, I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heavens, above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass, that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God, with mighty works, and wonders, and signs, that God did through him in your midst. As you yourselves know, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne. He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this, that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into heavens, but he himself says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Verse 37, Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And
Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, "Save yourselves from this corrupt generation." So those who received this word were baptized, and were added that day about 3,000 souls. Let's pray muna. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe, Panginoon, aming babasahin po ngayon, papakinggan. Panginoon, kami same spirit, Panginoon, na bumaba sa Pentecost ay ang same spirit po na naghahari po sa amin ngayon, ang Holy Spirit. Kami po ay humingi sa Kanya ng gabay, Panginoon, karunungan, illumination, Panginoon. At lakas po para ito po ay binatid sa aming buhay. Kami po ay bigyan mo, Lord, ng pangunawa ngayon. Kami po ay magkaroon po ng focus ngayon, Panginoon. At kami po namin, Panginoon, ang sermon ng Panginoon ni Peter about sa inyong paghahari, sa inyong pag-ascend at sa pagbaba ng Banal na Espiritu. Ng Banal na Espiritu ngayon, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa inyong pagliligtas, kapangyarihan mo sa mga tao, Panginoon, yung mga pinili upang ideklara ang iyong mabuting balita. At ang same Spirit at Panginoon ang patuloy na kumikilos ngayon, Panginoon. At nanako, Panginoon, ng mga kariyan, ng mga buhay ng mga tao. At pinupuri ka namin, ito po kami dalangan sa aming pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. So, ayun yung sermon ni Peter. Pwede tayo mag-close prayer kasi sermon na yun eh. Parang nakikibasa na lang tayo eh. Napakaganda yung paliwanag ni Pedro. Talagang pinatunayan niya na hindi yun gawa ng chemical, ng liquid, kundi gawa ng Banal na Espiritu. At saka si Jesus Christ, talagang nabuhay siyang muli. At saka yung patunayan dito, yung una, pinuot niya si Propeta Joel. Tapos pangalawang pinuot niya naman si David, na tinawag niya ring prophet. Kasi nag-prophesy din siya about kay Jesus Christ, na hindi raw siya mabubulok, na hindi raw siya, imposible raw na siya mamatay, matabla ng pangs of death, sinabi ni Pedro. So meron tayo dito, ito'y history, ito'y narrative story. Si Luke yung nag-narrate dito. Pinukot niya si Peter yung mga sinasabi ni Peter at sa sinasabi ng mga tao. Kaya ang ginawa ko, plot by plotting, okay? By scene. Ito yung unang, sa verse 40 to 21, ito yung katibayan at tutuparan ng propesiya. So talagang pinatibay ni Pedro na ito yung propesiya. Hindi ito, nangyari lang na biglaan. Ito yung pangako ng Diyos. Napababa. Sabi ni Jesus, di ba, sa Acts chapter 1, huwag mo na hayaan sa Jerusalem. Hintayin niyo muna bumaba ang pangakong Banal na Espiritu. Kumbaga, pangako, prophecy. So, ano yan? Verse 40 to 21. At pangalawa, katibayan ni Kristo. Katibayan na siya yung Kristo, na siya yung mabuhay muli, na sabi niya, whom you crucified. So, verses 22 to 24 yun. Tapos, ang pangatlo, katibayan ng propesiya ni David. Okay? Sa verse 25 to 31. At pang-apat na pangyayari, katibayan ng mga saksi. Kumbaga may saksi pa talaga. Hindi lang siya propesiya. Kumbaga lahat na nasa Jerusalem, Samaria, Judea, nasaksiyan nila yung buhay ni Jesus na lumakad mismo sa mga streets nila. At sa mga sinagoga, mga temple, naturo siya ron eh. At saka yung pinako siya sa krus, talagang physical na nakita to. At physical din na umakit sa langit. At panglima na pangyayari o eksena, katibayan ng kaligtasan. Kumbaga yung sermon ni Pedro, nagbunga ng kaligtasan. May nangyari. Kumbaga hindi lang yung mga tao, hindi lang sila na nalaman nila na ito ay natupad, ito ay gawa ng Banal na Espiritu. Kumbaga may nangyari sa kanila. Ano ba nangyari sa kanila sa physical nila? O sa kalooban nila? May nangyari. May bunga yung sermon ni Pedro. Malaman din mamaya. Sa verses 37 to 41. So meron tayong limang pangyayari dito. O limang eksena. Sa unang pangyayari, ito sa verses 14 to 21, ito yung katibayan at katuparan ng propesiya. Okay, ito nagsimula si Pedro ng pagkapaliwanag. Sabi niya, hindi, balik kayo sa verse 13, sabi, they are full of wine. Sabi, hindi, mga ano sa
mga lasing lang sila. Kaya nila nagagawa yung mga ganyan na parang ano daw, may mga iba't ibang nasabing mga words, ganun. Lasing lang yung mga yan, they are full of wine. Ibig sabihin ng full of wine, ano yun, talagang nakakalasing kapag nakaka-intoxicate na ano. Pero hindi, si Pedro, hindi siya nag-focus sa pagkapaliwanag na hindi sila lasing. Kundi, ito'y phenomenon. Ito'y gawa ng isang supernatural na pangyayari o being, a person, o iba ng spirito. Ito yung sa Jews, sa Old and New Testament, wala silang totoong wine. Pero lang silang unfermented grape juice. Kumbaga hindi ito nakakalasing kahit na makarami ka. Pero sabi dito, sa ating verse, sabi ng mga tao, they're full of new wine. Kumbaga sariwang wine. Kumbaga nakakalasing to. Ito lang nabanggit yung they're full of new wine. Pero sa ibang text sa gospel, doon lang siya, unfermented grape juice na kanilang iniinom. Pero sabi ni Pedro, tatlong pa lang, it is the third hour of the day. Kumbaga 9 a.m. pa lang ng umaga. At sila, meron bang 120 plus 12 apostles na maglalasing ng ganong kaagang oras na wala pang laman ng kanilang sikmura, wala pang lunch doon. Hindi pa lunch bar. Pero hindi nagpawas si Pedro na, hindi kami lasing, hindi kami lasing. Ginawa niya, in-explain niya, ito'y gawa ng isang person, na pangatlong persona ng Trinidad. Gawa ito ng banal na spirito. Okay, ito yung pinakang dinipensa ng Apostol Pedro. Ito yung nangyari yung Pentecost, sa preaching ni Pastor Eddie Pinlas sa Sunday. Ano ba nangyari sa Pentecost? Diba, rushing wind daw, tapos nagkaroon ng fires of tongues, tapos nag-speak in tongues sila. So nga, anong nangyari? Hindi maunawaan ng ibang tao na narinig nila parang gibberish lang, ingay lang. Pero sabi sa Acts chapter 2 verse 2, sabi, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were filled with Holy Spirit and began to speak in other tongues. Ibig sabihin, other languages. Ba't ko nasabing other languages? Kung babasahin natin yung verse na to, sabi dito, now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven, and at this sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. Kung bagay mga bisita ro sa lugar na yun, mga dayuhan, mga namamasyal siguro, narinig yung salita nila, ito yung mga Hudyo to, ba't yan sinasabi niya yung Greek ako Cretans ako, galing ako sa Pero ba't naunawaan ko yung sinasabi ng Greek na to, ng Hudyo na to? Hindi naman sila marunong mag-Greek yung panahon na to. So, they are bewildered. Pero yung iba, anong sabi ng iba? Mga lasing lang yung mga yan, hindi ko maunawaan yung sabi nila Siguro, blah, narinig nila. Pero yung iba, narinig na yung gospel. Sinasabi nila yung mabuting balita. Merong isang grupo na nakakaunawa na sinasabi ng mga apostol, disipulo. Meron naman isang grupo na hindi naunawaan yung sinasabi ng mga disipulo. Kumbaga parang gibberish lang o meaningless speech. Yung mga narinig yung mga ngayon, sa ibang simbahan, di ba sila speak in tongues. Ayun yung mga called na meaningless speech o gibberish. Kumbaga, walang sa-isa yung mga sinasabi nila. Kasi yung speak in tongues talaga ay naunawaan talaga. Example ako ngayon. May bisita na galing Japan. Kapag naunawaan niya yung salita ko, kapag ayun yung nangyari doon, supernatural siya na nangyari, phenomenon. Naunawaan ng Hapon yung sinasabi ko na Tagalog. Kapag nagkaroon ng phenomenon. Pero gawa yun ng banal na spirito. Hindi yung gawa ng anak gaya na sinasabi ng mga ibang tao dito. Ang narinig nila ay kakoponi o pinagsama-samang ingay. Kumbaga parang sa palengke, di ba, kung mamalengke ka. Pabili nga po, sinasabi mo, pailasan nga kasi ingay, di ba? Parang gano'n nangyayari dito. Pero hindi Ang daming tao sa lugar na yun. Kasi, ba't madaming tao? Kasi piyesta yun Kaya sinabi ni Pastor Enric, yung pastor, yung pang-limang 50. Pang-Pentecost, yung pang-limang buwan. Maraming tao, dinalayo yung lugar na yun.
Kumbaga, iba't ibang lugar yung pupunta doon para maki-join sa feast, sa Pentecost. So talagang napakarami to, pero hindi. Narinig nila na malinaw. Salita namin to. Pero yung iba, false accusation na sila they are filled of new wine. Ito yung, pati naunawaan nila yun. Kaya yung doctrine of perspicuity. Kapag ibig sabihin ng perspicuity, the scriptures are clear enough for the simplest person to live. At pangalawa, the scriptures are deep enough for readers of the highest intellectual ability. Pangatlo, the scriptures are clear in all their essential matters. Kung mga naunawaan to ng mga elect, ng mga pinili ng Panginoon, ng mga pinili niya maniwala. Kung hindi ka naniniwala, hindi mo unawaan to. Kasi mo to dito. Gawa lang yan ng wine. Pero kung may pananampalataya ka, gaya ng sa preaching ni Pedro, maunawaan niya to. Maunawaan mo. Hindi. Ito yung salitahan ng Diyos. At sabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung tupa ka ng Panginoon, kahit anong salita pa yung maunawaan mo yan. Kasi ito yung salita ng Diyos. Okay? Kahit na minsan naman, nagulog ako, naunawaan niyo pa. Pero hindi yung speaking tongues. Talaga natural. Okay? Ayun yung doctrine of perspicuity. Kung talaga, maunawaan, hindi mo kailangan mag-aral ng sobrang lalim para maunawaan mo yung Bible. Hindi. Maunawaan niya ng taong may pananampalataya o pinili ng Diyos. At saka yung essential. The scriptures are clear in all their essential matters. Pag malinaw yung Bible, pag may sinabi siya, yun na yun. Pag napaka-literal, hindi siya napakalalim. Okay? Sinulot yung Bible para sa tao. Para yung Diyos ay ma-communicate ang tao. Para makasabi niya sa atin ang kanyang mga kalooban, ang gusto niya iparating. Pag hindi siya hidden ni-reveal, pag revelations, God's revelation ng Bible. Okay? At saka, ating nabasa na standing with the 11. Kasama ni Peter yung 11 apostol. Kasama nila si Matthias. Yung din, nagkasinanlats, di ba? Kasama na siya sa 11 na to. Ito nagpapakita lang ng pagiging one accord. Sila iisa na. Sila, kasama nila yung 120 disciples o sobra pa. Lahat sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Kapag walang exemption. At nabasa natin sa Acts chapter 2, sa verse 4 to ay hindi lang yung 120 disciples yung napuspos ng banal na Espiritu, hindi yung mga Gentiles din sa paligid. Kasi naunawaan nila kahit hindi sila specifically, na-filled ng Holy Spirit o yung tongues of fire ay yung mga disciple lang. Pero yung mga tao doon na unawaan nila yung gospel, ibig sabihin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumakanila din. Kung sila ay indwelt din ng banal na Espiritu, kasi naunawaan nila. Hindi maunawaan ng gospel sa labas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo siya maunawaan ng sarili mong knowledge. Kailangan mo ng tulong ng banal na Espiritu. Ito, kasama niya yung 11. At ito nagpapakita ng katawan o ng simbahan o birth of the church. Doon nag-umpisa ang simbahan sa Jerusalem. Pero ano ang dahilan ni Pedro sa akusasyon na ito? Sa akusasyon nila? Hindi, ano lang yan. Ang ginawa ni Pedro, gumamit ba siya ng sarili niyang paliwanag o filosofiya? Ang ginawa ni Pedro? Hindi. Si Pedro ay nagbigay halimbawa ng isang expositoryong sermon. Kumbaga, ginamit niya yung scripture ni Joel, ni Propeta Joel. So, hindi. Ito yung katibayan ko. Hindi sarili kong filosofiya, sarili kong kaalaman. Gagamitin ko aking natutunan mula sa Panginoon sa Kristo. And kinote niya si Joel sa Joel chapter 2 verse 20 to 29. Sabi dito, and in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and all your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even on my male servants and female servants. In those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy.
And I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Yan, bago pumunta si Pedro sa kanyang sermon, kinote niya muna si Propeta Joel kasi nga hindi siya magiging sermon kung hindi siya gumamit ng scripture. Kasi kung may sinabi ng sermon, naggawain ng banal spirit, mukhang napakababo niya, hindi. Nag-quote si Pedro ng scripture galing sa Old Testament para maging itong legit na biblical o Christian. Okay? Depensa sa maling akusasyon na lasing daw ang mga disipulo. Itong sinabi niya. Dito may natin ng dalawang view. Yung mga skeptics, sabi nila lasing lang daw. Pero sa biblical o Christian, ay ito'y filled with the Holy Spirit. Okay? Sa Joel chapter 2, pinupunto ni Pedro na ito ay natupad na. So, kumbaga ito ay natupad na. Sa ibang katuruan, ang sabi nila, yung Joel chapter 2 ay hindi pa daw natupad. Ito ay natupad daw sa millennial. Sa millennial reign of Jesus Christ. Pag hindi pa siya, wala pa itong katuparan. Pero sabi ni Pedro rito malunod na ito ay natupad na. Bumaba na ang banal na spirito at kami ay napuspos ngayon. Ito. Sabi ng iba, okay, may natin dito na naghahari na si Jesus. Ang basehan ni Pedro at ang ibang disipulo ay hindi ang kanilang mga alam, kundi ang basehan nila ay ang laging ang scripture. Okay? Ito yung tabad na, ito yung sinabi ng Propeta Joel, kaya ito yung matibay na katibayan dito. Pag hindi lang namin sinasabi ito ng aming sarili lang. So, unang verse sa Joel, ayan paggaba ng banal na spirito. Kung titigan nyo sa inyong mga Biblia, sa verse 17 hanggang 18, yan ay patungkol sa pagbaba ng banal na spirito. Kung check nyo, verse 17 to 18, ayan pagbaba ng banal na spirito. Tapos yung verses 19 to 21, ayan yung sa muling pagbabalik o paghuhusga ni Jesus. Okay? Yung first part dyan ay natupad na. So yung pangalawang, yung verses 19 to 21 ay yung muling pagbabalik niya. At ang kanyang pagbabalik na may pag-uusga. Sa yung last days na sinasabi ni Prophet Joel ay because God poured out His Spirit. Kumbaga yung last days, ay tayo ay nasa last days na. Okay? Prophecy, visions, dreams, sabi male and female. Kumbaga walang distinction, lahat tayo ay tinawag upang ipangaral ng magandang balita. Okay? At ano bang yung prophecy natin? Ano bang yung prophecy natin? Tayo ba magsasabi ng mga hula na ganito babalik ang Panginoon, ganitong date, ganitong araw? Hindi. Ang yung prophecy natin ay gospel, na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Kumbaga ang prophecy nito ay natupad na. Na ang Mesiyas ay ipapanak sa Bethlehem, siya ay papako sa krus, siya ay magdusa, siya ay muling mabubuhay. Kumbaga, yung prophecy nito ay natupad na. Ang prophecy nito ay, ito yung prophecy na ating i-deklara. Na natupad na ito, gaya ginagawa ni Pedro dito sa Acts chapter 2. Pagka sabi, hindi ko na kailangan i-prophecy ito kasi natupad na ito eh. Pero yung pangalawang part doon sa verses 9 to 21 ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Okay? Bunga na naghahari na pala si Kristo at nanakop ng kaharian ng mga tao yung buhay natin. At ang banal na spirito ay naghahari sa kanila. Ang tanong, isa ka ba sa mga sinakop nito? Ang ipinapangaraw ni Jesucristo at nila Juan Bautista ay kaharian ng Diyos. Ito yung naghahari ng hanggang ngayon. Ang tanong ay ito ba'y sinakop ka ba nito? Siya ba'y naghahari sa iyo? Itong magandang balita na ito. Kung oo, ano ang response mo bilang tayo ay nasa huling araw? Tayo nasa last days na, ay ang hinatay natin ang ating pag-asa ay muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Baka medyo ni sermon.
Pero yun talaga sinasabi ng scripture na to. Tayo ay nasa last days, sabi ni Pedro. Malinaw eh. Natupad na to, natin nasa last days na we need to preach the gospel, share the gospel, natupad ng propesya ito. Hindi mo kailangan i-prophesy ito. Ang kailangan mo lang i-declare ito sa mundo. Okay? At hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mga disciples na bunga ng kasipagan ng mga disipulo sa panahon ni Pedro. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo yung bunga ng Banal na Espiritu. At mamaya may natin pa isa pang bunga ng sermon ni Pedro. So yung ating pag-aralan dito ay katibayan at katuparan ng propesiya. Okay? Dumako naman tayo sa katawan ng sermon ni Pedro. Kumbaga ito patingin pa lang ito ng sermon ni Pedro. Kumbaga introduction pa lang. Kumbaga kaya tahimik na lang yung mga maingay na nagsasabi na sila ay field of new wine na. Okay? Lahat ng exegesis ay nagmula sa sermon ni Pedro. Kumbaga wala akong ilat dito. Kumbaga lahat ay nagmula sa sermon ni Pedro. At nakikibasa na lang tayo dito. At yakapin natin yung mga aplikasyon na ating maririnig dito. Ito naman pangalawa, katibayan ni Kristo. Ito yung pangalawa nangyari. Una, piniliwanag natin yung they're filled of new wine. Kumbaga na sila, nagkamali sila ro. Napatunayan ni Pedro na sila ay filled of the Holy Spirit. Ito naman, katibayan naman ni Kristo. Na si Kristo ang Misaya. Kasi ang tingin ng mga tao dito, sila si Kristo ay namatay lang siya. At ang katawan niya ay ninakaw lang ng mga pwedeng mga Romano o pwedeng mga alagid niya. Kumbaga pinapatunayan ni Peter na si Kristo ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Ito ay sa verses 22 to 24, Acts chapter 2. Okay, basahin ko ito. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders, and signs that God did through him in your midst. As you yourselves know, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. Unang pinaliwanag ni Jesus ni Pedro ay patungkol sa Banal na Espiritu. Ngayon naman, si Jesus. Okay? Una, Holy Spirit. Ngayon naman, si Jesus. Tinukoy ni Pedro, hindi si Jesus na taga-Roma, ha? Hindi si Jesus na taga-Antipolo. Si Jesus na taga-Cogio. Hindi. Si Jesus na saan? Sabi diyan, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Kasi kung ibang Kristo yan, ay mali na. Pero sabi ni Pedro, Jesus of Nazareth. Nilatag ni Pedro ang mga ginawa ni Jesus. Baga, sinabi niya yung address ni Jesus Christ. Yung hindi ko siya sabing Jesus na taga dito, ha? Yung Jesus na pinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Sabi ni Pedro ay attested, meaning pinatunayan. Kumbaga attested to. Makitang-kita nyo sa harapan nyo na binuhay niya ang patay, pinalayas niya ang masamang espiritu, pinagaling niya may mga masakit, pinagaling niya ang mga bulag, pinatawad niya may mga kasalanan, pinalaya niya ang mga nakatinikala sa kasalanan. Sa bagong tipan lang, nakita ang bulag. Ibig sabihin, napaka-makapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. Hinati ni Yahweh ang dagat. At sa bagong tipan, nakita ang bulag. Pag ito nagpakita tayong mga bulag sa ating kasalanan. Pero ang Panginoon sa Kristo ay binigyan tayo ng paningin upang makita natin ang ating mga kasalanan. Kasi kung bulag ka pa, magmamatigas ka. Hindi ka mananampalataya. Pero yung mga taong ito na narinig nila magmabuting balita, sabi nila, mangyayari mamaya yun. Sabi nila, what shall we do? Ayun yung mga words ng mga taong naunawaan ng kanilang karumihan, kasalanan, kahinaan, kakubaran. Ito'y lamang sa pamamagitan ng mabuting balita. Ito sabi, mighty works and signs and wonders. Hindi kayang gawin ito ng mga hindi kayang gawin ito ng mga propeta. Hindi ito kayang gawin ng mga apostol. Pero binigyan sila ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Sa kanya pa rin nagmula ang kapangyarihan. Kaya nila nagawa ang mga bagay na yun. Dahil sa Panginoon sa Kristo. At dahil sa Banal na Espiritu. Sabi nga na isang debate. Paano yan? Yung mga
Kung Diyos lang ang nakakagawa ng milagro, paano naman sila apostol nakagawa ng milagro, pati sila? Hindi. Ini-enable ng Diyos ang tao para magawa yun. Kumbaga, validity. Para mapatunayan. Pero nagmula pa rin sa Diyos ang kapangyarihan. Kaya lang nila nasabi na yung mga bagay na yun, kasi ayaw nilang maniwala na ito'y gawa ng Diyos. Hindi gawa lang ng tao yun eh. Oo nga, gawa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. So, sa loob ng 3 taon, ay gumawa si Jesus ng himala. For 3 years. Himala ang ginawa niya. Pero ang himala ay hindi focus na kanyang ministry. Ang focus na kanyang ministry ay preaching the kingdom. Preaching the kingdom. Okay? Hanggang ngayon, ito dapat yung pinapangalan ng mga pastor, ang kingdom ng Panginoon. Kasi ang gospel, ang instrumento ng pananakop ng Diyos. Kasi ang gospel, ang magpapalambot sa puso mo. Kasi pag wala ang gospel, napakatigas mo, nalaban kayo, papalag ka talaga. Pero pag narinig mo, mabuting balita, may kang defenseless. Ibaba mo ang espada mo, ibaba mo yung shield, at Panginoon, surrender na ako sa iyo. Pero dalawang purpose ng gospel. Isa rin, sa bang siyang purpose ay patigasin o bingihin ang mga taong hindi pinili niya. Kumbaga, pinapatigas pa nila ang puso ng mga tao yun para hindi sila maniwala. Pero kung ikaw yung tao na nabago ang puso, purihin mo ang Diyos. Diba? Naihilipat ka niya sa pag-uusga. Ikaw ay ligtas na ngayon. Eh sa mabuting balita, pinagpala ka. Kung isa ka sa mga yun. O ito yung kagandahan ng ginawa ni Kristo. Baga hindi lang dahil sa himala, hindi dahil sa kanyang pangangaral. Ito bumuhay siya ng patay, ito pagaling. Pinatahimik niya ang bagyo. Ito yung validity of His deity. Diyos lang ang kayang gumawa ito. At Diyos lang ang kayang bumago ng buhay mo. Pero iba nagsasabi na, bro, pahinga muna ako. Hanapin ko lang sarili ko. Hindi mo kayang hanapin ang sarili mo kasi ikaw din ay naliligaw. Hindi mo kayang sarili mo. Hindi mo kayang hanapin ang sarili mo na naniligaw din. Diyos lang ang kayang humanap sa'yo. Pero sabi ng iba, hanapin ko muna ang Diyos. Hindi mo mahanap ang Diyos. Hindi mo mahanap ang Diyos. Ang Diyos ang naghahanap. At pag nahanap ka ng Diyos, hindi kaya pipilitin, hindi siya makaawa sa'yo, hahawakan ka niya at habutin ka niya. Pwersahan to. Pag pinili ka ng Diyos na manampalataya, hindi siya makakaawa sa'yo. Talagang babaguhin niya ang puso mo at luluhod ka sa Kanya. At makikita mo yung kaya na sinabi ni Isaiah na, "Woe to me." Sabi ni Pedro sa Panginoon Kristo, "Ako'y makasalanan, lumayo ka sa akin." At sabi ni Pedro dito, definite plan and foreknowledge of God. Baga definite talaga, sigurado. Definite. Ibig sabihin, foreknowledge, baga noon pa man ay nakalatag na to. Alam na ng Diyos na mangyayari to, kaya ang propesya eh. Sabi sa verse 23, sa pamamagitan ni Jesus, sa katuparan niya ang plan of redemption. Yung mga sa Old Testament, yung mga sacrifices, shadows lang yun. Pero ngayon, sa New Testament, yung pinanganak yung Kristo, tinupad niya ang plan of redemption ng Diyos. Tapos na ang mga bagay na yun. Lumipas na ang mga bagay na yun. Tapos na ang pag-aalay ng mga hayop, binigay na ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na isang beses na sakripisyo na. Na hindi mo na, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng dagdagan to ng mabuting gawa mo. Hindi yan sapat. Ang sapat lang ay ang ginawa ni Kristo. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, ito yung pangako ng Diyos. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Baga ito yung pangako ng Mesiya. Baga okay, nagmesak kayo, nagkasala kayo, pero ito isang covenant sa inyo. May papanganak ang isang Mesiya
ang Kristo. Siya yung tutupad ng plan of redemption, o plano ng kaligtasan, ng pagliligtas ng Diyos. At alam ito ni Pedro. Sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 2, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Ito yung about sa foreknowledge of God. Pag yung redemption, plano siya. So natupad siya ng bagong tipan. Ito yung tinupad ng Panginoon sa Kristo. Ito yung definite plan. Ito yung sigurado. At ito yung naganap na nga, gaya na sinasabi ni Pedro. Ang pagkapako ni Jesus ay mula sa definite plan ng Diyos, mula sa kamay ng mga lawless men. Ngunit, sa verse 24, sabi, God raised Him up. Yan sinasabi ni Peter na definite plan, foreknowledge of God. Pero sabi sa verse 24, God raised Him up. Kumbaga, tupad na to. Tupad na propesya. Losing the pangs of death. Because it was not possible for Him to be held by it. Imposible doon na mamatay si Jesus. At imposible na mamatay ang mga nanampalataya sa Kanya. Kasi siya, sabi niya, I am the resurrection in the life. Ang mga iniwala sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Bubuhay niya ang mga iniwala sa Kanya sa huling araw. Kasama niya. Dahil siya ang resurrection in the life. At sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 20 to 23. Ito, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority. Sino yung dito? Ang Diyos. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him. Si Kristo ang katuparan ng plan of redemption. Siya yung definite plan na tinutukoy ng Panginoon. Ito natupad na. Pero hindi plan o part ng plan ng Panginoon sa Kristo. Hindi siya part ng plan. Jesus voluntarily take the cross and siya nagkatawang tao. Kumbaga hindi siya pinilit ng Trinity. O Jesus, ikaw yung magkatawang tao. Hindi eh. Voluntarily binigay ni Kristo ang kanyang sarili. Bilang God the Son, siya ang gaganap sa redemption. Iba ang plan sa gumagawa ng plan at gagawa ng plan. Ang Trinity ang may akda ng redemption. Siya yung magiging flesh na gaya ng nabasa natin sa Genesis chapter 3, verse 15. Okay. So knowing na definite plan ng Panginoon, ano ang aplikasyon nito sa ating salvation? Ano ang aplikasyon nito sa ating salvation? Tayo ba ay definite din sa ating pagtitiwala sa Kanya? Ang Diyos ay sigurado sa Kanyang pagliligtas. Ikaw ba? Tayo? Kahit ako. Tayo ba ay definite din sa ating kaligtasan ngayon? O feeling mo lang? O ramdam mo lang? Feeling ko safe ako eh. Kasi nabasa ko na ng Bible, may simbahan ako. Or, definite na ba yung kaligtasan ng pamilya mo? Kaligtasan ng mahal mo sa buhay? O baka definite lang yung sa'yo? Pero hindi. Kaya nga pinapangarap ni Pablo, sinisigaw niya ang gospel para marinig. Kumbaga, ang gospel ay para sa lahat. Greek and Gentiles. Sa iyong community, ang bawat tao doon ay may karapatan din po. Kailangan din nilang marinig ang magandang balita. Kasi ito ay definite. Dito yung chance lang. Ito ay definite lang. For knowledge of God. Kung ito ay definite, kailangan mo siyang ipangaral din. Diba? Sabi nga kanina, I believe, so I spoke. We also believe, so we speak. Kung naniniwala ka, sabihin mo siya. Kasi yung mga naniniwala lang, ay ang mga nagkasalita. Kasi nanahimik siya kasi hindi niya alam. O may pag-aalilangan pa. Huwag tayo mag-aalilangan sa gospel. Kasi nga,
ang nababasa natin ay natupad na ang propesiya. Bumaba na ng banal na Espiritu, ang Panginoon Kristo ay naghahari na sa kanan ng trono ng Diyos. Nag-aalinlangan ka ba sa taong nilagay ng Diyos sa buhay mo? Pwede yung mga tao din. Asawa mo, kaibigan mo. Sure ba ito na talagang mahal niya ba ako? Hindi. Pag binigyan siya ng Diyos ng tao na yan, yun ay sigurado. Okay? Lahat ng bagay na gumana sa Diyos ay mabuti. Alalahanin natin na ang Diyos ay definite sa pagpili sa atin. Hindi siya nagkamali sa'yo. Kahit ako yung una, yung nalagyan ako sa preaching. Nagkamali yata niya sa... Kasi baka yung mga imbis na yung mga tao ay masay, baka lalang maligaw eh. Pero hindi eh. Hindi ko naman sariling salita ang pinapangaral ko. Ito yung sermon ni Peter. Ito yung gospel. Okay? Kaya ang kapangyarihan, kaligtasan ay nasa kapangyarihan ng mabuting balita. At nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi siya tumitingin sa iyo o dahil mahal ka niya, pinili ka niya dahil kay Jesus. Okay? Definite yung salvation mo, sigurado, dahil kay Jesus. Lahat ay dahil sa Kanya. Wala tayong ambot doon, 7%. Lahat ay dahil kay Jesus. At pangatlong nangyari ay sa verses 25 to 31. Katibayan sa propesiya ni David. So unang ginamit niya yung Pedro ay yung kamatayan ni Jesus. Ito siya ay taga Nazaret. Siya ay lumakad sa lugar natin, siya ay nangaral, siya ay nagpagaling. Nakita niyo to ng inyong mga mata. Pero ngayon, katibayan sa propesiya ni David. Okay? Bumalik siya sa scripture na naman. May quote na naman siya. Kumbaga talaga napakatibay ng katibayan ni Pedro. Ito, sabi dito, verse 25-31. David says concerning him, concerning Christ, I saw the Lord always before me, for He is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also dwell in hope. For you will not abandon my soul to Hades, or let my Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us today, being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne. He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. Sabi ni Pedro, ito ay yung sinasabi ni David, na hindi siya makakatingin ng kamatayan, ito ay si Kristo. Sabi sa verse 31, for he foresaw and spoke about the resurrection of Christ. Yung sinasabi ng David ay hindi tungkol sa kanya. Kasi ang mali kasi pagkakaunawa ng mga tao dito, akala nila si David yung sinasabi niya. Si David daw ay, yung kaharian niya ay hindi mabibigo o may sira. Pero anong nangyayari sa Old Testament? Nasira ang templo. Nag-fail, nagkasala si David. Namatay siya at yung puntod niya ay nakikita ng mga tao ngayon sa panahon nila. Pero si Christ, anong nangyari? Wala siya sa puntod niya. Siya ay lumakad sa Road of Emmaus, kakintuhan yung mga disciples, at sa Acts chapter 1, siya ay umakit sa langit. At ang kaharian niya ay naghahari hanggang ngayon. Siya sabi dito na, for he was glad. Yung one of descendants of David ay yung kaharian daw ay hindi mag-fail. Sino yun? Si Kristo. Kung babasahin niyo yung Matthew, Mark, yung may mga genealogy, mabasa niyo ng David, tapos siya yung root, tapos si Christ yung pinakadulo. Siya yung nagmula sa tribe of Judah, na tribo ng mga hari, na maghahari hanggang ngayon. Ito yung sinasabi ni David dito. Hindi sinasabi yung sarili niya. Ang tinutukoy niya ay si Kristo. Ito yung awit ni David sa Psalm, chapter 16, verse 8 to 11. Ito ang fulfillment ng covenant ng Diyos kay David. Kaya sabi ni David, I was glad. I was glad.
Kaya napansin niyo, napakasaya lagi ng ano, kahit yung Salmo ng David, di ba? Laging may full of worship. Kasi nga, yung puso ng David ay nakapako sa pangako ng Diyos. Na ang kanyang kaharian ay hindi mapuputol. Kasi ito yung, si Kristo ang maghahari. Si Kristo ang matuparan ng kanyang paghahari. Okay? Sabi sa 2 Samuel chapter 7, verse 16. Sabi ng Diyos kay David, "And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever." Kaya sabi ni David, I was glad. Nadigo si Saul, nadigo si David, nadigo si Solomon, yung anak niya. Ang dami niyang asawa, nagkasala siya dahil sa mga in-invite niya ng mga tagaibang-lugar sa area niya. Nag-ibon siya ng kayamanan, sobrang talino niya. Nag-fail siya, nagkasala siya. Pero si Kristo, anong nangyari kay Kristo? Perfecto si Kristo. Hindi siya naghari. Hindi siya nag-ipon ng kayamanan sa lupa. Hindi siya nag-ipon ng karunungan sa mundo. Ang tanging alam nila ay ang salita ng Diyos. Ang tanging alam na ni Kristo ay repent and be baptized. Repent because the kingdom of God is near. Si Kristo ang gumanap lahat na hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkasala. Alam natin na hindi lang si David ang nasiyahan ng makita ito. Makita yung paghahari ng Diyos. Irrespective na nasiyahan eh. Pati din si Abraham. Sabi ni Jesus sa John 8:56, sabi, Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Kahit yung sa transgression, kasama ni si Moses at si Elijah, they're glad na maghahari si Jesus. Maghahari ng kaharian na walang katapusan. Sabi, and I saw the Lord before me. Ay nagpapakitang si Jesus ay walang hanggan. Na siya ay in the beginning was God. He was with God in the beginning. Sabi ni David, I saw the Lord before me. Ibig sabihin, hindi pa pinapanganak si David. Nandun na si Kristo. Nandun na si Kristo. Okay, sa verse 20 na sabi ni Pedro, sa puntod ni David. Ibig sabihin, hindi nga si David yung tinutukoy ni David sa kanyang salmo. Kasi namatay nga siya, yung puntod niya. Sabi ni Pedro na confident siya na sa propesya na ito ni David ay si Kristo ang tinutukoy niya. I am confident. Sabi niya sa verse, Sabi ni Pedro, I am confident na si Kristo ang tinutukoy ni David dito. Sabi sa verse 29 yan. Check nyo, sabi sa verse 29, Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Pero kung pupuntahan niyo yung tomb ni Christ, walang laman. Dahil si Kristo ay nabuhay muli. Si Kristo ay nabuhay muli gaya ng propesya ni David. Sa verse 30. Sabi sa verse 30, being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath that he would set one of his descendants on his throne. He foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. It is Christ. At ito ay nasa Salmo ni David, sa Psalm 110 verse 1. Sabi sa Psalm 110 verse 1, The Lord says to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. So, yung ascension ni Christ, ito na. Siya umakit sa langit, at ang kanyang mga kaaway ay nasa ibabaw niya na. At sa muling pagbabalik niya, isasama niya ang kanyang mga pinigan. Okay, ayun yung katibayan sa propesya ni David. At sunod ay katibayan ng mga saksi. Baga hindi lang si David, hindi lang
Si David, yung propesiya niya, at saka yung kay Joel, ito rin yung may saksi. Kumbaga yung panahon ni Peter na yun, may mga nakita ng buhay ni Jesus. Ang kanyang kamatayan, yung pagbuhat niya ng krus, at yung muli niyang pagkabuhay. Meron mga witnesses. Ito ay sa verse 32 to 36. Ito, sabi dito, this Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into heavens, but he himself says, ito, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel therefore know, for say that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Sabi, we all are witnesses. Baga walang makakataka sa inyo. Lahat kayo ay nakita si Jesus. Wala silang may tatago. Sabi ni Pedro na lahat ng nasa Jerusalem ay saksi sa kamatayan ni Jesus. Nakasama nila si Jesus sa 3 taong ministry hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi sa verse 33, ay ang katuparan ng pangako ni Jesus patungkol sa Banal na Espiritu. Sa pagbaba ng Banal na Espiritu sa verse 29 to 33, yung pagpapasimula ng church o church empowerment. Pag-enable ng Banal na Espiritu sa pagpangaral ng magandang balita, sa pagtulong sa mga mahihirap, sa pananalangin, sa pagpapagaling. Pero ang focus nila ay sa pangaral ng magandang balita at sa pananalangin. Okay? At pag-akyat ni Jesus sa verse 34 to 35, ayun yung establishing His kingdom. Establishing His kingdom. At sa pagluklok ng Diyos kay Jesus, ayun yung Christ glorification. Kasi kung hindi umakyat si Jesus sa langit, hindi siya ma-glorify. At kung hindi bumaba ang Banal na Espiritu sa lupa, hindi tayo may empower. Bumaba ang Banal na Espiritu para ma-empower ang church. Para ma-empower ang church. So ano yung mga time is truth doon? Ano yung mga totohanan nating mga doon? Na tayo at una, tayo ay we are all witnesses. Tayo rin ngayon. Tayo ay witnesses. Okay? At pangalawa, Jesus ascended and exalted upang ma-receive ang promise. Ano yung promise? Ang Holy Spirit. Lahat ng Kristiyano ay indwelt by the Holy Spirit. Lahat tayo ay indwelt by the Holy Spirit. Indwelling by the Holy Spirit. Kaya wala kang dahilan para, ay, hindi ko kayang gawin niya, kapatid. Tao lang ako. Hindi. Nasa iyo ang Banal na Spirit. Pag may pinagawa sa iyo, Panginoon, kaya mo na siya. Kasi in-empower ka na ng Banal na Spirit. At panglima, God has made Jesus Lord and Christ. Okay? Kaya yung pinaka natin, God has made Lord and Christ. Kahit wala tayo sa panahon ni Jesus, we still need to witness. Marami tayong narinig at nabasa tungkol kay Jesus. At kailangan natin itong sabihin. Nasaksihan mo ba yung kaligtasan ng Diyos? Kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyo ang Banal na Espiritu. Ikwento mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo yung day of salvation mo. Yung araw na ikaw ay niligtas ng Diyos. Hindi yung araw na tinanggap mo siya. Ay, nag-pray ako yung 2001 eh. Sumabay ako sa prayer ng pastor, I received Christ. Pero hindi eh. Tinawag, Diyos ang tumawag sa iyo. Hindi yung, I received Christ, tinanggap si Kristo. Diyos ang tumanggap sa iyo. Kasi hindi ka ang karapat-dapat eh. Pero dahil Kristo, tinanggap ka niya. Ngayon yung araw ng kaligtasan mo, yung tinanggap ka ng Diyos sa kanyang kaharian at sa kanyang pamilya. We are in the kingdom of God, and we are in the family of God, and we are in the church of God. Okay? Okay, dadako na tayo sa aplikasyon
ng sermon ni Pedro. So ito yung application ng sermon ni Pedro. Application din. Okay? Sa verses 37 to 41. Ito, katibayan ng kaligtasan. Katibayan ng kaligtasan. Kumbaga, hindi lang nagdepensa si Pedro about sa Holy Spirit. Hindi lang siya nagdepensa about kay Christ, about sa promise sa Kanya. Kumbaga may bunga ang Kanyang pangaral. Ito yung katibayan ng kaligtasan. Pinatunayan to ng Banal na Espiritu. Pinatunayan to ng Word of God. Ito is sa verse 37 to 41. Ito na. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promises for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. And with many other words He bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received His word were baptized, and were added that day about 3,000 souls. So yun yung unang ito? Unang nangyari sa kanila? Ano ba nangyari sa mga taon to? Yung iba, naguluhan. Pero yung kabilang grupo ay, they were cut to the heart. Nasaktan sila. Kanilang pusong bato ay naging pusong laman. Kumbaga nahiwa eh. Nahiwa ng gospel. Nahiwa ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ito ang kapangyarihan ng magandang balita, gaya ng sulat sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone, and I give you a heart of flesh. Kasi kung puso mo ay bato, hindi yan mahihiwa eh. Pero ito, yung bumaba yung Banal na Espiritu, yung lahat na nakarinig ng gospel na pangalan ni Pedro, ay binago yung puso nila. At ang narinig nila yung sword of the word, yung salita ng Diyos, ay para daw espada, di ba, na tumutusok sa kay buto ng puso. Nahiwa sila, nasaktan sila. Siguro iba na-offend, kasi kasalanan nila, repent for the forgiveness of your sins. Pero ito mga to, sabi nila, what shall we do? Kasi desperado sila. Kasi nga, nagkasala sila sa Diyos. Nagkasala sila sa God has made Lord and Christ. Kumbaga Panginoon. Siya yung sinasabi sa Daniel na babalik ang humusga. Ang Son of Man. Kumbaga, takot sila. Ito pala yung Kristo. Yung pinako namin. Narilis na ang kanilang kasalanan. So, yun yung unang kapangyarihan ng magandang balita. Ipaparealize sa iyo ang kasalanan mo. Hindi yung mahal ka ng Diyos. Desperado sa iyo yung Diyos na ngayon pinapangalan mo nila. Hindi eh. Makasalanan ka. Yun yung unang kapangyarihan ng mabuting balita. Ipaparealize sa iyo yung kalumihan mo. Paano ito nangyari? Gumamit pa si Pedro ng rhetoric, lights effect, magandang ilaw sa panahon ng Pentecost. Background music, meron ba nakampanya ron? Hindi. He just preached Christ crucified. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Hanggang pananampalataya na kumula lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa pakikinig ng music, sa pagbabasa ng libro. Ito isa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Nalaman nila na mali ang intensyon nila. Mali pala ang intensyon ko. Ang dati intensyon ko ay maging mabuting tao, maging mabuting ama, ina, maging mabuting mag-aaral. Pero na-realize ng mga tao doon, sa Diyos, ano ba? Ano bang kalagay mo sa Diyos? Mali eh. Nagkasala ako sa Diyos. Kumbaga nagbago ang kanilang intensyon.
nasugatan ng kanilang mga puso. At Diyos lang ang makapaghilang nito. Sabi nila kay Peter, what shall we do? What shall we do? Ang Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay imperative. Ito'y lagi may command. At may promise. Sabi ng mga tao, what shall we do? At sabi ni Peter, repent and be baptized. Repent and be baptized. Hindi sabi ni Pedro na believe. Hindi sinabi ni Pedro na be baptized lang. Ang sinabi niya, repent and be baptized. Kasi merong iba na nagbabaptize lang, pero hindi nag-repent. Pwede kang masave nang hindi ka na-baptize. Mahalaga, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala, ang pag-repent. Napakahalaga ng pagdalikod sa kasalanan. Pero sabi ni Peter dito, repent and be baptized. At nang mabagabag ang kanilang mga puso sa mensahe ni Pedro, itinanong nila ang mga bagay na ito. Ito ang response ng isang taong pinanganak muli. Ito ang response ng isang taong pinanganak muli. Hindi lang nila pinakinggan ang mensahe. Sila din ay tumugon sa mensahe. Sila ay tumugon sa mensahe. Ang pangyayaring ito ay gawa pa din na nag-iisa at makapangyarihang banal ng Espiritu. Repent and be baptized. Response sa calling at pagsunod sa utos ni Jesus. Ang Diyos ay tumatawag. Masabi, for God called those. Ang Diyos ang tumatawag. At ang tawag niya ay repent and be baptized. Ang repent ay 34 times na naulit sa New Testament. Ibig sabihin, pag inuulit, mahalaga. Repent and be baptized. At yung baptized ay ilang beses? 77 times. Naulit sa New Testament. Napakahalaga ng dalawang setang to. Kasi ito yung kaligtasan. The way of salvation. Ang pag-repent and be baptized. Ang repentance ay sa ating kalooban. At ang pag-baptize ay yung simbolo. Pagpapakita, testimony, at pagsunod sa utos ng Panginoon. Pero ang repent ay ating binagong puso. A change of heart. A change of mind. A change of disposition. Kasi kung hindi binago ng Diyos yung puso mo, hindi ka baptismo. Kung mapabaptiso ka man, wala pa rin epekto yan. Hindi ka may save na baptism mo. Kailangan unang instruction, repent. Ang pangalawa ay baptize lang. Pangalawa lang siya. Repent is to change of self, heart and mind. Abandon former dispositions and results in a new self, new behavior. Regret over former behavior and disposition. So nabanggit yung word na regret. Regret, yung mga bagay na dati mong ginagawa, pinag-iisihan mo siya. Dapat mo ginawa yun. Ayun yung repentance. Kumbaga malungkot ka dahil sa buhay mo dati. Kung hindi ka na malungkot sa buhay mo dati, sa mga kasalanan mo, hindi ka ba nag-repent? Ang repentance ay ang palungkutan sa mga ating behavior dati. Ating pagkakasala na ginagawa. Ayun yung repentance. Be baptized. To be or momentarily immersed in water as cleansing. Sa unang preaching ni Jesus, ito na ang kanyang sermon content. Sabi sa Mark 1, verses 14 to 15. Sabi ni Jesus, now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God, and saying, ito sabi niya, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Pagtawag ng Diyos sa verse 39, call to Himself. Ito yung effectual calling. Ito yung irresistible grace. Sabi sa John 6:37, all that the Father gives to me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. As Acts chapter 13, verse 48, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, as many as were appointed to eternal life. Appointed. Ibig sabihin,
Diyos ang pumipili. Diyos ang tumatawag. At sabi sa verse 14, sabi ni Pedro, pagpapatuloy. Sabi, save yourselves from this crooked generation. Kumbaga yung mga tinawag niya, hindi niya pinababayaan. Binibigyan niya ng lakas upang mag-persevere. So ito yung perseverance. Sabi sa John 10:28, sabi ni Jesus, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. At sa Romans 11 verse 29, for the gifts and the calling of God is irrevocable. Hindi yun ito o pagbabago. Pag tinawag ka ng Diyos hanggang sa uli, iingatan ka niya. Sa mga nag-repent at mga nagpabaptize. I-enable tayo ng Banal na Espiritu. At ang muli nangyari ay, they were added to the church. Okay? Pagbilang sa kapatiran. Okay, yung mga na-save na 3,000 na yun, nag-join sila sa simbahan. Nilagay ng Diyos sa simbahan. Hindi nilagay sa ibang lugar, kundi sa simbahan mismo. They were added to them. Sabi na dito. They were added to the disciples. So those who received His word and were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. 3,000 souls added to the church. Added to the disciples of Christ. By the power of the Holy Spirit, by the sword of the word, because they were cut to the heart. And they realized, what shall we do? They repent and be baptized. Effectually called by the grace of God. So ano yung tutuhanan natin makuha dito? Bago na ang puso mo. Bago na ang puso mo. Kailangan nating mag-repent and be baptized. Pero yung repentance ay pang-araw-araw na gawain natin. Okay? Araw-araw na gawain ng repentance. Yung bautismo, isang beses lang, hindi naman araw-araw. Pwede ilublob lang araw-araw dyan. Pero repentance, ito ay pang-araw-araw na aksyon ng mga Kristiyano. Kasi araw-araw tayo nagkakasala. Pwede pa kami ng minuto. Salita lang ng Diyos ang may kapangyarihan bumago ng puso o disposition mo. Pang-apat, nakatanggap na tayo ng biyaya ng Banal na Espiritu o gift of the Holy Spirit. At ang huli, kailangan natin makiisa sa katawan o simbahan upang magpatuloy. Napakahalaga ng fellowship, mga kapatid. Napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nadinig din natin ang sermon ni Pedro. Ang tanong, are you cut to the heart? Kaya naman nangyari yung tao yung panahon na to. Are you cut to the heart? Kahit na tayo ligtas na, kailangan pa rin natin ito. Kailangan pa rin natin masaktan. Kailangan pa rin natin putulin ang ugat ng kasalanan sa ating mga puso. Kailangan natin putulin ang ugat ng kasalanan sa ating mga puso. Kung hindi ka pa mananampalataya, mabuti ang Diyos. Repent and be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. At makiisa ka sa kapwa mananampalataya. Let's pray. Father, napakapangyarihan mo, Panginoon. Hindi po namin kailangan, Panginoon, na depende, Panginoon, sa aming sariling lakas. Ito, Panginoon, sa amin na pag-aralan ngayon ay pinutunayan, Panginoon, ni Pedro na kapangyarihan ng kaligtasan ay mumula sa iyong salita. Mumula sa iyong anak na si Jesus. At sa iyong Panginoon Espiritu, Panginoon, na ibigay ito pangyarihan, Panginoon, sa amin. Kung kami sumunod sa iyo, Panginoon. Ito po namin ito, Panginoon, na ang paglago ng simbahan ay sa pamagitan ng mga magandang programa sa aming kasipagang matalinuhan. Ang paglago ng simbahan, Panginoon, ay gumula sa iyo, Panginoon.
sa pangaral ng salita, sa pananalangin, ang pagdepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kami rin ngayon, Panginoon, ay we are cut to the heart, Panginoon. Na-realize po namin, Panginoon, na mali po ang aming mga ginagawa, Panginoon. Mali po ang aming mga hiniisip. Lord, enable us, Lord, to repent. Hindi po namin kaya mag-repent ang aming sarili lang. Pero salamat, Panginoon, na we are baptized with your blood. And we are redeemed, Panginoon. Na kami, Panginoon Diyos, ay nabilang, Panginoon, sa pagtanggap ng mga promises mo sa plan of redemption. Natanggap po namin, Panginoon, ang kaligtasan ng biyaya mo sa pamagitan po ni Kristo. Siya po ay muli na buhay, Panginoon. Siya po ay naghahari na ngayon. At ang response po namin, Panginoon, ay papuli, Panginoon, sa iyong pangalan. Na bilang simbahan, Panginoon, kayo po ay nagkakaisa ngayon. With one accord, we are devoted to worshiping you, to glorifying you, Panginoon. Nabi kayo po tuloy magkaisa, Panginoon, na sa pagpapatuloy, Panginoon, sa pananampalatayang ito, na ipahayag po namin ng walang takot, na hindi naiiya ang salita. Dahil ito po ang kapangyarihan mo sa kaligtasan. Kami ay patuloy mo, Lord, na sanctify, Panginoon, ng katotohanan. Patuloy mo kaming i-purify, Panginoon, na harap kami sa inyo, sa iyong muling pagbabalik ng walang kapintasan, gaya ng iyong bride na walang kapintasan, Panginoon. Kasi po namin napagtiwala pa ang mga aming mga gusto na gagawin, Panginoon. Kung kami dalangin sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Uri ng Diyos, sa pangaral ng kanyang salita, kinikilala natin na bagaman ang pangaral ng salita ay tungkulin ng mga elder. Hindi natin ito mahigpit na inaatang sa mga elder lamang, kundi binubuksan din natin ang pangaral sa ibang mga kwalipikadong kalalakihan. Pinayaan ng kakayang magturo at inihanda ng Banal na Espiritu at aprobado ng simbahan. At parito, kinikilala rin natin na ang Banal na Espiritu ay binayaan ng talento ang bawat kasapi ng simbahan at nais nating sundin ang iba pang mga utusan sa kasulatan. Ngayon tapos na ang ating mga saligang pangaral na bahagi ng ating panambahan, ay magdaan ngayon na may panahon para sa aplikasyon at pagbubulay-bulay sa naipahayag na pangaral. Habang nasa buhay ang Banal na Espiritu, ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, maaari bang magtibayin ninyo at palakasin natin ang kalooban ng simbahan sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga aplikasyon. So yun, meron po sa inyo mga sumashare ng application o yung mga hindi ang nawa.